Corporation noon hanggang ngayon 73 taon sa Dagupan 89.3 DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay July 22 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. Sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita, sa balitang nasyonal, walang banta sa zona ni Pangulong Marcos ayon sa PNP. Todo balita. Senator Chis Escudero hindi kinagat panawagang mag-inhibit sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Todo balita. Dalawang LPA binabantayan habagat mananalasa hanggang Huwebes. Todo balita. Sa balitang lokal, provincial government ng Pangasinan dineklara walang ang suspension ng klase sa lahat ng antas. Ngayong araw, ganun din ang government offices. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Pacquiao gusto ulit labanan si Floyd Mayweather Jr. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Walang namomonitor ang Philippine National Police na banta sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay gaganapin sa Lunes, Hulyo 28. Sa kanyang press briefing sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III na nakahanda na ang pwersa ng PNP para matiyak ang seguridad ng mga dadalaw sa SONA. Ganon din ang mga cause-oriented groups na magsasagawa ng kanilang mga protesta sa paligid ng Kongreso. Ayon kay Torre, tanging ang lagay o kondisyon lamang ng panahon ang nakikita nilang hamon sa mismong araw ng SONA. Umaasa sila na magiging maayos ang panahon upang makaposisyon ang mga pulis ng maayos. Sakaling umulan, may nakahanda naman silang mga payong sa mga
rallyista. Matatanda ang inanunsyo ng PNP noong July 8 na nasa 11,949 na pulis ang kanilang i-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng seguridad sa SONA. Binueltahan naman ni Senate President Francis Chis Escudero ang panawagan ng grupo ng mga student leader na hindi siya patas at dapat mag-inhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ang definisyon nila ng pagiging patas as kakampi sa kanila, sa gusto nila pues hindi patas yun, klaro ang gusto nilang mangyari porque hindi sumasang-ayon o sumusunod sa kanila, hindi na patas. Being fair means applying the rule evenly to everyone regardless who it is. Pahayag ni Escudero. Nitong Lunes, nagtungo ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC sa Senado para ihatid ang isang liham kay Escudero. Hiniling ng mga student leader kay Escudero na mag-inhibit bilang presiding officer at senator judge sa ngalan ng public trust at pananagutan sa impeachment trial ni Duterte. Nang hingan ng reaksyon, sinabi ni Escudero na, I do not consider it, ito yung mag-inhibit, a necessity, nor I consider it fair. May medium chance na maging bagyo ang dalawang LPA o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Alas 3 ng hapon namataan na ang unang LPA sa layong 1,220 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Ang ikalawa naman ay naobserbahan sa silangan ng Calayan, Cagayan. Samantala patuloy na magbubuhos ng malakas na ulan hanggang Martes ng tanghali Hulyo 22 ang southwest monsoon o habagat. Makakaranas naman ng walang puknat na ulan ang Metro Manila at ilang lalawigan na may 100 hanggang 200 milimeter ng tubig ulan hanggang Huwebes, Hulyo 24, dulot naman ito ng habagat. Nag-abiso rin ang Pag-asa sa mga residente at local government units na paghandaan ang malalakas na pag-ulan sa Hulyo 21 hanggang 24. Yan po ay nung Lunes hanggang sa Huwebes na ang dami ng rainfall ay mas mataas, partikular sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, bahagi ng Ilocos Region. Samantala dahil naman sa nararanasan na matinding pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalo na sa Luzon, suspendido ngayong araw ng Martes ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ito ay bilang bahagi ng pag-iingat sa harap ng inaasahang pagtutuloy-tuloy pa ng nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang sa mga suspendido ang klase ay ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Ang suspensyon ay alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Office of the Civil Defense. Kahapon ay sinuspende ng palasyo ang lahat ng pasok sa mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at probinsya ng Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Ang mga ahensya naman na ang trabaho ay may kinalaman sa pagde-deliver ng mga pangunahing pangangailangan at health services, preparedness, response sa disasters at calamities at iba pang vital services ay tuloy ang operasyon. Dumako naman tayo sa balitang lokal. Kahapon ng hapon inilabas
ang Executive Order number 0060 Series of 2025 na pirmado ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, Acting Governor hanggang kahapon, kung saan sinuspende ang klase sa lahat ng antas, public at private schools at trabaho sa government offices effective ngayong araw. Samantala kahapon ng hapon ay pinauwi ng maaga ang mga provincial government employees at ganun din ang kinansela o sinuspende ang klase sa mga paaralan na may klase kahapon. Samantala sinabi ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino na lahat ng mga assets ng probinsya ay nakapreposition bago pa man maranasan ang epekto ni Typhoon Krising. Samantala, ginanap kahapon ang regular session, pangalawang regular session ng Sangguniang Panlalawigan, kung saan ang nagsilbing presiding officer IC board member Philip Cruz ng pangalawang distrito ng Pangasinan ang senior board member. Nasaksihan din ang unang pagdalo ni board member Ranjit Ramos Shahani mula sa pang-anim na distrito ng Pangasinan. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Bukas na bukas ang pintuan ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa isang rematch laban kay undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. Katatapos lang ng laban ni Pacquiao kay reigning World Boxing Council o WBC welterweight champion Mario Barrios sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Nauwi sa majority draw ang laban kung saan nagbigay ng 115 kontra 100 score si Max Del Luca para kay Barrios, habang pareho sina Tim Cheatham at Steve Weisfield na naglatag ng tig 114 at kontra tig 114 scorecards. Matapos ang bakbakan ay kaliwat kanan ang matanong sa susunod na laban ni Pacquiao. Samantala sa volleyball naman, ang paglikwas o pagbalikwas mula sa dalawang sunod na kabalasan ang nagpakita sa tunay na karakter ng Creamline. Nakaligtas ang Cool Smashers sa pagkakahulog sa kauna-unahan nilang 3-game losing slump matapos talunin ang Cherry Tigo Crossovers sa Pool B ng 2025 Premier Volleyball League on Tour noong linggo sa City of Pasig Arena sa Iloilo City. Pinaganda ng Creamline ang 10-time PVL champions ang kanilang record sa 3-2 para palakasin ang tsansa sa knockout quarterfinals. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Madantan Iparagire. Ang oras natin alas 5:14 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasaba, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ Regional Stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ Regional Stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ Digital Channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita.
Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:20 in the morning at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Todo Balita sa DWIC. Kasama niyo po Liway Manantani Paragire. So yun po mga kaibigan ha, ang kahapon naglabas na ng suspension ng pasok sa mga public and private na mga suspension ng klase sa lahat ng atas sa lalawigan ng Pangasinan. And then later on, naglabas naman ang DILG ng suspension, advisory ng suspension ng klase sa, hindi lang sa Metro Manila, kundi ganun din sa ilang pang mga lalawigan na apektado nitong matinding pagbaha. Kaya pangalawang araw na walang klase ang mga estudyante dito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Pero kahapon nga po, kagaya ng balita natin kanina, nagkaroon ng regular session ang Sangguniang Palalawigan at ang presiding officer ay ang senior board member, si board member Philip Cruz ng 2nd District. Kasi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, nasa opisina rin po siya kahapon. Maaga po siya sa opisina. Siya po yung acting governor. So mamaya tignan po natin ang update sa mga dam. Pangasinan situation update mula sa Pangasinan PDRRMO. Lagay ng panahon, paminsan-minsang pag-ulan ang mararanasan sa Pangasinan sanhi ng etong si Habagat. Pero nagbabadya, merong 2 bagyo, pero yung possibility na ito ay maging may 2 LPA, possibility na maging bagyo mukhang mababa naman, pero sana wag siyang matuloy maging bagyo para kahit papano makapagpahinga naman dahil ang dami pong lugar ang talagang apektado ng tubig baha. Sa lagay ng dam, palagi po, palagi inuulit-ulit natin actually. Huwag ho kayong magpapanik pag nakita nyo yung mga reports na may 4 na merong gates na bukas sa Ambuklaw Dams, dun sa taas at saka Binga Dam. Palagi nyo pong titignan eto pong report mula sa San Roque Power Corporation. San Roque Dam ang titignan nyo dahil yung tubig na manggagaling sa Ambuklaw Dam, dun sa pinakamataas, as of yesterday, 4 na gates ang bukas, 20 meters. And Binga Dam, nasa gitna, as of yesterday ay 6 na gates ang bukas at 3.5 meters ang lawak nung 6 na gates. So titingnan nyo, 4 na gates ang bukas dun sa pinakamataas ang Ambuklaw Dam. Dahil yung tubig na manggagaling dyan, sinasalo ng Binga Dam. Si Binga Dam 6 na gates ang bukas at 3.5 meters. Pero titignan nyo po palagi yung nasa dulo ng report. Yan ang San Roque Dam na nasa bayan ng San Manuel dito sa lalawigan ng Pangasinan. Walang nakabukas na gate dyan sa San Roque Dam. Ang alert level ng San Roque Dam, ulitin ko, yan po yung nasa San Manuel, Pangasinan, ang alert level ay 200 meters. 200 meters above sea level. As of yesterday, ang taas ng tubig sa San Roque Dam ay nasa pa lang, malayo pa, nasa 244.40 meters. At ulitin ko, walang nakabukas na gate sa San Roque Dam. Palagi, nung ulit-ulit po namin, palagi ang titignan nyo yung nasa baba, ang lagay ng San Roque Dam. Dahil yan ang sumasalo ng lahat ng tubig na nanggagaling dun sa taas, Binga Dam, na sumalo ng tubig ng Ambuklaw Dam. So yan po yun ha. As of yesterday, ang level ng tubig sa San Roque Dam ay nasa very safe pa, mababa pa, 244.40 meters as compared dun sa
alert level na 280 meters. So mababa pa yung level ng tubig sa San Roque Dam. Etong tubig baha na nararanasan po natin ngayon ay dulot ng ng habagat na dumadaan sa mga kailugan na ang end pa dito sa Pantal River sa Dagupan, kadugtong ng iba't ibang mga kadugtong-dugtong yan sa ilog ng Calasiao, Santa Barbara, Urdaneta. Hindi po yan galing sa San Roque Dam, kundi galing sa mga rivers dyan sa ilang bahagi ng Benguet. Ganun din yung lumalabas dito sa sa San Fabian. Pero yun nga, ang sabi ng Pag-asa, mararanasan pa rin natin itong malakas na buhos ng ulan. Huminto naman, paminsan-minsan, pero pag bumuhos talagang malakas. Mararanasan daw po natin yan hanggang Huwebes ayon sa Pag-asa. Kaya doble ingat pa rin, lalo na sa mga low-lying areas, sa mga lugar na malapit sa mga bulubundukin, malapit sa ilog, malapit sa dagat. At huwag hayaan ang mga bata na pag-alagala at andyan sa tubig baha. Di po ba nag-viral kahapon yung isang insidente somewhere sa isang lungsod sa Metro Manila? Meron yung maliit na bata, 5 years old yata, napabayaan o nakatakas sa nanay niya. Ilang meters away lang naman mula sa pinanggalingan niya. Lakad siya, sinundan niya si tatay niya na andun sa may pupuntahan under the rain. Maya-maya, meron palang doon, flowing water, rumaragas ang tubig, nahulog siya doon. Naingatan yung mga bata, huwag pabayaan, lalo na yung naliligo. Andyan sila nakababad sa ulan, ay nako, ingat po sa sakit. Sa Lunes naman mga kaibigan, gaganapin ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at puspusan po yung paghahanda ng Philippine National Police. Hindi lang po natin alam kung ilan ang police mula sa Pangasinan Police Provincial Office ang ipapadala para naman to beef up yung mga bilang ng police na nakadetail pagdating po ng SONA. Sila po ay nakadetail sa iba't ibang lugar na malapit sa batasan at sa the usual na dinadaanan o kaya tinatayuan ng mga rallyista. Pero ang sabi nga ng PNP chief, handang-handa sila. Ang magiging problema lang ay itong diretsong ulan. Siyempre, kailangan secured din ang kanilang mga pulis na meron naman silang mga gamit actually. Meron silang mga kapote. Pero kung minsan kahit nakakapote, just imagine naka-combat shoes sila kung ano man yung kanilang uniform shoes. Mabababad sa ulan, maya't maya na yan. Basa na yung kanilang paa. Okay, oras po natin mga kaibigan, last 5:30 ng umaga, mamaya sa pagbabalik po natin, hopefully okay na meron ng kahit papano na recharge na yung aking cellphone. Ipaparinig po natin sa inyo ang interview namin kahapon kay Acting Governor, si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Una nating kinumusta yung nangyari dun sa bayan ng Umingan sa pang-anim na distrito ng Pangasinan na for the first time, I think, hindi ko nagkakamali, ay naranasan nila yung biglang flash flood na halos abot sa tuhod. Ang tubig baha, pinasok ang kanilang mga kabahayan, pero ang sabi nga nung isa, hanggang tuhod. Pero depende kung kaninong tuhod. Kung maliit na tao, lampas tuhod. Sakto lang ang height, hanggang tuhod talaga. Pero kung matangkad, below the knee. Pero yung oras nga po natin, oras na para mag-break. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico.
Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:34 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin po sa Todo Balita sa pangalawang bahagi po, Liway Manantan ni Paragire. Pagbati rin po natin, bagamat maulan at baha sa ilang lugar, good morning po sa inyong lahat. Kumusta po? Sabi nga nila, pag ganito masarap uminom ng early in the morning, mainit na kape. Kumusta yung ating mga kababayan sa mga palengke na patuloy pong pumupunta sa kanilang mga pwesto para magtinda? Nagbabaka sakalin na sana makabenta sila ng malaki o yung mga sidewalk vendors o yung mga ambulant vendors makabenta naman sila para meron silang pambili at least ng pagkain para ngayong araw. At alam po din po natin na marami po sa inyo, kasama na ako na gustong mag-ulam pag ganito yung panahon. Di ba ang sarap mag-ulam ng paksiw o kaya pangat na bangus na yung maliliit. Di ba? Plus syempre sabaw.
ng buto-buto ng karne ng baboy o kaya ng baka, masarap yan. Pero alam niyo, masarap din, bulalo na kalabaw. Good morning kay Kaaron Rafael Acosta Mangalyag, yung mga ang mababanggit ko po yung mga nag-comment o kaya dito sa Facebook Live, si Celia Morante, si Yayo Yoko Batutay. Taga saan na po kayo, Ma'am Cecilia? Ganon din kay Josie Leda Mateo, Kuyang Rex Obando Katama, kumusta po kayo dyan sa Bunuan? Ganon din si Achikora Aquino at Kuya Mar, dyan sa may Barangay Tuwang, at syempre yung mga kabarangay ko dito sa may Mayombo, Dagupan City, dyan sa Highlander, dyan sa PNR site, at sa iba pang mga sitio dito sa Mayombo. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon nga mga kaibigan, ginanap ang regular session ng Sangguniang Palalawigan. Ito na po yung second regular session. At kumpleto po sila lahat kahapon. Lahat ng board members mula sa 1st, 2nd, 3rd, 5th, and 6th district. So, ayan, masaya po tayo na makita ulit si board member Ranjit Ramos Shahani, former board member at naging former, rin po yan, vice governor ng lalawigan ng Pangasinan. So, kahapon nga, umattend po siya. At happy po tayo, happy lahat, pati yung mga staff ng Sangguniang Panlalawigan. So, andun din po sa kanyang opisina si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, gaya ng nasabi ko po kanina, acting governor po siya until yesterday. And I'm not really sure kung hanggang ngayon. Pero, ayan, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam siya kahapon. At kinumusta po natin unang-una yung nangyari dun sa bayan ng Umingan. Ito po yung sa dulo po, one of the farthest towns ng Pangasinan sa eastern Pangasinan. Bigla silang binaha. Ang taas ng tubig. Pero ito po, si Governor Ramon Gico III, represented by acting governor, ayan. Si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, ito pong ipaparinig ko po sa inyo. Yung nitong nakaraang mga 5 araw, actually isang linggo na po itong ulan na to. Nagsimula po ito as early as Tuesday last week in anticipation ng pagdating or pagdaan ng bagyong Krising dito po sa Luzon, kung saan po dumaan siya sa eastern heading towards the north and extreme north Luzon. So, simulan lang po natin sa background ng bagyo. Pumasok po siya sa Philippine Area of Responsibility sa Eastern Luzon. Tinahak niya yung eastern coast natin. And then, sa bandang Bicol, north of the Bicol region, papunta sa Region 2 siya pumasok. At doon siya lumabas eventually sa extreme northern Luzon, Cagayan, Batanes area. So, yung naramdaman po natin na epekto dito sa ating probinsya nitong nakaraang mga 5-6 na araw, ito po actually ay galing po sa habagat. Hinila po nung bagyong Krising yung habagat, kung saan panahon naman po ng tagulan po talaga, Hulyo. So, naramdaman po natin, hinila po niya. So, awa po ng Diyos ay hindi po natin experience yung pinaka-brunt na ulan na dala ng bagyo. Although naapektuhan po ilang mga kababayan po natin dyan sa norte. Pero sa lalawigan po ng Pangasinan, ang naramdaman po natin dito ay yung hinila po na ulan ng habagat. So, yung sa question niyo po, tukol po sa bayan ng Umingan and Balungaw. Yung nangyari po sa Umingan at sa Balungaw, ito po ay nanggaling dun sa runoff ng ilog na galing po sa Nueva Ecija. Kasi may ilang river systems po tayo na tumatuwid po, na pumapasok papunta sa Agno River System natin. Yung sa Upper Agno, kung saan nagsisimula po yan sa may bandang Natividad, San Nicolas, Tayug, doon po pasok niyan. And then meron din po yung river system na from Nueva Ecija po nanggagaling, at yun po yung tumutumbok sa southern areas po, southern barangays ng Umingan patungo po sa Balungaw. And eventually, papasok po rin yan sa Agno River System po natin. So yung ulan po na dala nung galing sa Nueva Ecija, yun po yung nagdulot ng tubig, affecting about 40 barangays out of 58 sa bayan po ng Umingan, and I think around 10 barangays of Balungaw, if I remember, if I have the statistics correctly. So yan po yung mga naapektuhan po nung weekend hanggang, although ngayon wala na yun, nag-subside na rin po. Ang binabantayan po natin ngayon, tulad po nung nangyari a few years back, ay yung pagbaba na ng tubig from the Upper Agno.
kung saan ito po ay papasok sa Marusay, Sinukalan River System po natin. At makikita po natin, based po sa latest update ng DRRM kanina umaga, yung Marusay River po ay nasa critical level na po, 8.5 feet kanina umaga, which is above the critical level of 8 feet. Ang Kamiling River na siyang nagsusupply din po dito sa Lower Agno, patungo sa mga taram, ay nasa 6 meters po. So, papalapit, mas mataas na po siya sa normal level of 5 meters. Yung ibang river systems po natin, like the Sinukalan, sa Santa Barbara, ang Buod, Balingkaging, yung Banyaga River, mababa na po sila. They're below the critical, even slightly above the normal levels, but they're way below the critical level. So, binihintay na po natin ngayon ay yung mga runoff from the upper Agno River system. So, binabandayan po natin ay Calasiao, yung mga low-lying barangays dyan. Last night, may 2 barangay po na affected. Kanina umaga po, ang reported po sa Calasiao ay, I think there are around 10 barangays, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barangays that are affected this morning. Binabandayan din po natin yung takbo ng tubig na yan patungo sa Pantal River of Dagupan, which is also experiencing floodings din po right now. So yan po yung natural flow ng tubig galing sa Upper Agno River. Dito po sa 2nd District, yung galing po sa Kamiling, binabantayan po kung magkakaroon ng surge of water from the Kamiling River. Ang maapektuhan naman yan kung sakali would be, of course, the municipalities of Mangataram, Aguilar, heading north towards Bugalyon. Eventually, lalabas ulit dito sa Limahong Channel. So as of today, yan po yung ating binabantayan na river systems. Mukhang very positive naman po yung ating projections for dito po sa Lower Agno River. Yung galing po sa Kamiling, pababa na po yung tubig. Critical lang po na bantayan natin yung flow ng tubig from the Upper Agno River system kasi baka tamaan ang Central Pangasinan, particularly Santa Barbara, Calasiao, and Dagupan. So yan po yung monitor ngayon ng ating DRRM. Meron na rin po tayong initial reports sa agriculture. Damage to agriculture is approximately 5.2 million. We have damage to livestock, about 969,000. To infra, karamihan po dito is yung mga kalsada po, mga asphalt roads, barangay roads. We have a damage of around 155 million sa infra. So, yan po yung current status po as far as Bagyong Christine is concerned. As far as readiness, nag-recall na rin po tayo ng ating mga assets na nakadeploy po for replenishment, recovery, pahinga ng konti because we're anticipating another low-pressure area na nabubuo ulit sa Eastern Luzon, east of Luzon. Expected to bring even more rains again itong week na to. Baka as early as Wednesday or Thursday, maramdaman ulit natin yung epekto niya na hinihila niya yung abagat. But as far as the track naman po, mukhang hindi naman po siya ulit tatama sa Pangasinan. Pero expect po natin na baka hilain ulit niya yung habagat. So maulan pa rin po itong linggo. Yan ang projections po para po sa probinsya. Sir, right now wala pa namang casualties, injuries? There are no reports of any fatalities. Some minor injuries, mga nasugat lang sa baha. But as far as fatalities are concerned, wala naman pong reports. There are damage to livestock. Yun po yung mga damages po natin. But as far as fatalities or any incidents involving flooding, the flash floods, or wala pa naman pong heavily affected na human lives. There are incidences or there are reports of families who were brought to evacuation centers temporarily, particularly po sa Bugalyon at saka Dagupan. Pero konti lang po, 3 or 4 families total lang naman po. And then nakabalik na rin po sila. Vice Gov, yung sa damage to agri po, ano pong crops yun? Halo po yan. Karamihan po palay dahil may mga bagong tanim po na mga nalunod. Pero meron din po mga reports na may ilang mga high-value crops din po na naapektuhan. Particularly po sa Central Pangasinan, ng sibuyas, na naapektuhan. We'll have a bigger picture after mag-update po ng Provincial Agricultural Office ngayong araw na ito. Sir, dam status? Dam status? Mababa pa ang San Roque. Nasa 200, kung pa rin siya. 244? So wala bang mga LGUs na nag-signify for state of calamity? Only one. So yan po mga kaibigan, bahagi lang, i-pause mo lang, tingnan natin yung iba dyan. Bahagi lang po yan
ng interview kahapon kay Acting Governor, si Vice Governor Mark T. Guzman Lambino. Samantala, ito po ay Advisory number 12 mula sa DOST Pag-asa. Issued, anong oras to? Hindi ko makita. Pero July 22, kaninang madaling araw. Valid until next issuance at 6 p.m. today. So, nakalagay po dito sa General Flood Advisory number 12 ng DOST Pag-asa at 3 a.m. today. Kanina po. The low pressure nag-ano to? Okay, tuloy po natin. Base dito sa General Flood Advisory number 12 ng DOST Pag-asa, as of 3 a.m. kanina, ang low pressure area o LPA estimated based on all available data at 1,140 km east of Central Luzon. Meanwhile, another low pressure area, LPA, was estimated based on all available data at 370 km east of Calayan, Cagayan, southwest monsoon affecting the country. So, ang forecast, 12-hour rainfall, light to moderate rains and thunderstorms. Water courses likely to be affected, sabi niya. Yung ilang rivers and tributaries dun sa lalawigan ng Abra, Apayao, Kalinga. Take note of this, ihuli ko siya. Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and take note of this, Benguet. Ayan, rivers and its tributaries, particularly Upper Bawang. Ala, kawawa naman ang Bawang. Pero pag sinabing Benguet, ayan, kapitbahay po natin yan, ang ilang bayan po ng Benguet. Pero ang particular na nabanggit po dito, particularly yung ilog ng mga ilog dyan sa Bawang. Ang mayor po dyan ay asawa po ng retired Brigadier General Lee, na siya ang appointed as si Mayora Mambong Lee ang mayor ng Bawang, at ang appointed niya as administrator, municipal administrator, ay yung kanyang husband, si retired General Brigadier General Lee. So, maapektuhan ng matindi ang bayan ng Bawang. There was a time, several years before pandemic, parang nagkaroon ng flash flood dyan putik at saka tubig galing sa bundukin na areas, pero parang may bumigay na bahagi ng dike ng isang ilog yata. Grabe yung nun, taas ng putik na naiwan po ng nasabing flash flood. Pero yung gaya ng sabi ko kanina, kailangan alert po tayo dahil anuman yung tubig, ulan na bumagsak at bumabagsak dyan sa Benguet, lalo na yung mga karating po nating mga bayan ng Benguet, ay pupunta sa mga river tributaries. Sa Agno River yung pinakamalaki dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Pero ang oras na po natin, meron na lang 11 minuto bago mag 6 ng umaga. Magbe-break po tayo muli. Babalik po ang Todo Balita. Dahil ang balita hindi tumitigil, dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Award. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, meron na lang 10 minuto bago mag-alas 6 ng umaga at kasama nyo pa rin Kaaron Liway Mananta de Paragire. Siyempre pagkatapos ng program, saan pa pupunta? Palengke. Kayo po ba ay nakapamalengke na? Ulitin ko, kanina nag-Facebook Live po tayo. Baha ang downtown Dagupan mula dito sa may tapat ng before City Central. Ayan, kung kabisado nyo po yung bilihan ng mga gamit dito sa may paglampas po ng Star Plaza at saka ng Quintos Bridge. Ayan, baha na yan hanggang sa downtown. Hanggang dito sa Rizal Street, tubig po, baha. Below the knee. Mataas po yun. Kung sa akin, kasi hindi ako ganong kataasan. Ganun eh. Pero tubig, baha po ang downtown area mula dito sa may lampas ng City Central o bago yung junction ng Rizal Street at saka downtown. Ayan, tubig na po yan hanggang sa downtown area, and I think pagtubig ang downtown hanggang Burgos Street na po yan sa may West Central, sa may St. John, sa simbahan hanggang dun sa Bandaron. Kaya ba ng bota? Kaya kung yung bota nyo ay yung mataas, above the knee. So kung ganyang baha, mas okay pa rin magtsinelas na lang para madali kayong makalakad sa may tubig baha. Pero pang 8 minutong nalalabi bago mag-alas 6, tuloy lang natin yung konting bahagi pa ng interview kahapon kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, Acting Governor hanggang kahapon. So ito po, pakinggan po natin si Vice Governor Lambino. The governor has instructed that there are may naka-preposition na po at naka-ready po na relief packs for ang naka-ready naman po every time is may minimum po tayo na sineset dyan at any single time. Mahirap din naman po kasi mag-stockpile ng sobrang dami for spoilage or anything. But I believe nung weekend ang naka-standby for release is there's 50,000 ready to be released in case na kailanganin. Pero may mga initial po na pinadala dun sa mga naapektuhan ng baha, yung mga hindi makalabas. Pero wala naman po kasi naging preventive or preemptive evacuations. So minimal lang naman po yan. Yung lang mga hindi makalabas sa kanilang mga bahay. Pero may naka-ready po tayo dyan. Awa po ng Diyos, baka hindi naman po kailanganin yung pagbibigay ng emergency relief dahil very minor naman po yung flooding. At mabilis naman po yung bumaba yung tubig. Mabilis na dumating pero mabilis din po nawala. Kumusta naman po yung mga district hospital po natin? Well, as far as the hospitals are concerned, fully operational naman po lahat and ready to accept any casualties or any affected individuals or families po natin sa lahat po ng ating ospital mula po sa provincial hanggang sa ating mga district. Especially pagdating po sa Eastern Pangasinan ng EPDH Tayug, naka 24 hours naman po naka-standby. Ang probinsya ng Pangasinan ay naka blue alert po as far as DRRM is concerned. Hindi naman po kailangan i-red alert. We're just in the we're always on the naka-ready po tayo na immediate response. So naka-blue alert po DRRM yan. So yung naman po, tulong na maaaring matanggap po ng mga farmers natin from the provincial government, yung mga affected farmers po? Okay. We'll have to wait from the report of the Provincial Agriculture Office kung nasang stage po ng pagtubo ng palay at mga crops yung kanilang yung mga naapektuhan. Kasi iba-iba po yung tulong na pwede po nating ibigay. Meron po iba na sa initial, nasa tiling pa lang o bagong tanim. So kung bagong tanim yan at nalunod talaga, papalitan yung mga binhi. Pag nandun po sa stage na pasok na po sila sa crop insurance, we can help facilitate for assistance for the crop insurance po nila, lalo na yung malapit na pong anihin with the DA. So depende po yan doon sa magiging report ng Provincial Agriculture Office kung anong stage po ng crop yung naapektuhan po.
So yan mga kaibigan, si Vice Governor Mark de Guzman Lambino, nakakalungkot po pag ganyang sobra-sobra. Kailangan po ng magsasaka ang tubig ulan, pero kung sobra-sobra naman, nasisira naman yung kanilang pananim. Yung iba magtatanim pa lang, ay meron tayong nakita sa Facebook. Alam nyo, sa totoo lang, malaking tulong ang Facebook sa information, dissemination, o kaya nakikita mo kung ano yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar. Kaya wag nyo pong ibalahura, kumbaga. Information lang, tamang impormasyon yung ilagay po dyan. So, yung ating panalangin naman para sa ating mga magsasaka, para sa kanilang kaligtasan, sa kanilang sarili, plus syempre sana hindi na masyado yung, although ba sabi nga ng Pag-asa hanggang Huwebes yung mararanasan pa rin yung matinding pag-ulan, pero sana huwag na siya umabot ng Huwebes para humupa naman na yung baha. Pero yun nga, 2 LPA binabantayan nila, bantayan nyo, huwag nyong papasukin, ganun eh. Panawagan po mula kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng bayan ng Kalasyaw, kapitbahay po natin. Pero palagay ko ganun din. Para sa lahat na panawagan ng Todo Balita rin sa lahat, panawagan din niya ng national government, ang provincial government. At sabi po dito ni Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, dahil patuloy yung pagbuhos ng ulan, ilang low-lying areas na sa ating bayan ng Kalasyaw ang apektado ng baha. Ito po yung post niya kahapon. Actually, pinapayuhan po ang mga pamilyang apektado na lumikas papunta sa inihandang evacuation centers para sa kanilang kaligtasan at kalusugan. You know the drill. Diba? Lalo na yung low-lying areas, you know the drill. Pag tumataas na, ilikas na, lalo na yung mga bata, yung mga matatanda, yung buntis, yung mga may sakit, ilikas na. Alam naman kung saan yung identified na evacuation centers. Okay, good morning din kay Jolins Antipolo, kay Roda Bernardo, kay Madam Rose Ke, good morning, at mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at saka sa District 379, si District Chairman MJ Mary Jean Mejia, and kay Mamata at ang kanyang tropa, at syempre good morning din kay immediate past District Chairman Vian Venice Chua Armas. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay Crisante Soriano, Gracielda Matro, Vads Vidal, kay Marlene Orap Velasquez, Gary Arilito Caballero Obal, kay Roda Bernardo, good morning po. At sa iba pa, Oscar Dolormenta, at sa iba pa na nakatutok po sa atin sa Todo Balita at saka sa DWIC. Magandang umaga po sa inyo. Mag-ingat po palagi, lalo na kung lalabas, meron kayong pupuntahan. Meron namang mga masasakyan, pero sabi nga ko, hindi importante yung inyong pupuntahan, huwag na munang lumabas. Lalo na yung mga bata. Brian Ochave, good morning. Papuntang Lingayen, maraming masasakyan. Kahapon ang sinakyan ko ay yung bus na Bulilit bus. Ang tawag po nila doon, mas maliit sa regular bus ng Victory Liner. Ang tawag nila doon ay Bulilit bus. Capacity nun ay 37, sabi nung in-interview ko na yung konduktor. So ang biyaheng yon, Dagupan to Bulinaw. So kung pupuntahan nyo kunyari, Lingayen, Binmalay, ano ba yung madadaanan pagpapuntang Bulinaw? Binmalay, from Dagupan, Binmalay, Lingayen, Labrador, Sual, Alaminos, Bani, Bulinaw. O papunta kayong Anda, pwede rin kayong sumakay, bumaba kayo dun sa may junction ng Bulinaw papuntang Anda. Ang pamasahe pag diretsong biyaheng Dagupan Bulinaw ay 250 dun sa Bulilit bus ng Victory. Tapos, for your information, hindi ako nag-advertise, for your information, dahil sumakay ako kahapon. First time na masakyan ko yung Bulilit. Diba nauso na yung e-jeep, modern jeep. Ito naman yung kanilang modern minibus. Ayan, mas Bulilit. Ang travel time, ayon dun sa conductor, from Dagupan to Bulinaw, pag sumakay kayo dun sa Bulilit bus, ay mga around 3 hours.
So, 14 yung bulilit bus nila, so hindi problema. So, every now and then may biyahe. Tansyahin nyo na lang. Kung Bulinaw yung pupuntahan nyo, that's about more or less 3 hours or more than 3 hours. Pumunta kayo ng mas maaga. Pero sigurado, meron kayong masasakyan pa uwi na diretso sa Dagupan. So, yan yung experience natin kahapon. Ang daan niya, from terminal dito sa Mayombo, Dagupan, diretso siya ng Arellano. And then, kaliwa siya sa Divinesia Expressway, papunta sa Western Pangasinan. With that, mga kaibigan, ako'y magpapaalam na po. Ang tabayanan ng Orly in the Morning. Susunod na po yan. Makakasama niyo si Kaaron Orly Navarro. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw. Sa technical, si Kaaron Eli Garcia. Nakasama nyo naman po, ako po si Liway Manantan, Iparagire, na imbag na bigat kanyayo. Apo, magandang umaga po sa inyong lahat and keep safe. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita.